Unahin po natin ang paggawa ng lupang pagtatamnan ng mga halaman. Hindi kahit anong lupa ay pwedeng gamitin sa ating hardin. May mga prosesong kailangang sundin. So ngayon naman, gagawa tayo ng potting mix na version ni Sir Don. Sir Don, ano itong potting mix mo? Okay, ito po yung potting mix na sarili kong version sa paggawa ng matipid na klase ng potting mix. Ito po yung ginagamit natin kung tayo po ay magpupunla ng buto at saka sa transplanting na rin. Ibig sabihin ng transplanting kapag yung buto tumubo na, ililipat na natin siya doon sa mas malaking taniman. Ito pa rin po yung klase ng uri ng potting mix na ginagamit natin. Ito po tinatawag ko po itong 3111. Tatlong parte ng lupa, isang parte ng carbonized risal, isang parte ng risal at isang parte ng vermicast. So gagawin po natin, unahin nating ilagay sa isang tray o sa isang planggana yung 3 parts ng soil, tatlong parte ng lupa. Pure na lupa po ito. So meron po tayong isa, dalawa, tatlo. So meron po tayong tatlong parte ng lupa, hahaluan po natin ng isang parte ng risal. Ipa. Ng ipa. Kung sakaling wala po kayong ipa at meron po kayong coco peat, pwede pong alternative yung coco peat. Kung meron naman kayong pareho, meron kayong coco peat at saka ipa, pwedeng pagsamahin nyo na lang din. Okay, pero ang bentahan po kasi mas mura tong ipa. Oo. So mas sinasuggest ko para mas makatipid tayo, hanapin niyo po yung ipa. Depende sa lugar Kasi kung Opo, tama. medyo marami namang mga bukuhan dun sa lugar Correct. mo, magkokopit ka. Pero Opo. kung katulad ko na nasa Nueva Ecija ka at Mas marami available ang ganito. ipa, Opo. mag-ipa. Tama po. Okay, dito naman po kasi sa Metro Manila, pareho naman sila available, pero yung presyo kasi medyo nagkakatalo. Okay, so meron po tayong tatlong parte ng lupa, isang parte ng risal, halo lang po natin. Ano nagagawa ng ipa dito sa mix natin? Ang iba po ay hindi fertilizer, ito po ay soil amendment. Ibig sabihin, kapag hinalo mo to sa lupa, mas gumaganda yung texture ng lupa, mas lumalambot siya. Kasi kapag nagtanim tayo at gumagamit lang tayo ng pure na lupa, kapag natuyo, ito po Nagsisiksik eh. Opo, tumitigas po siya. Kapag tumigas, hindi nakakakilos ng maayos yung ugat. So may masamang epekto po ito sa halaman. So gumagamit po tayo ng soil amendment, kagaya po ng ipa, para mas gumanda yung texture niya. Okay, ulitin ko lang po, meron tayong tatlong parte ng lupa, nilagyan natin ng isang parte ng risal, at lalagyan din po natin ng isang parte ng carbonized risal. Ang ipa ng palay, yung risal, yun po yung sariwa. Pero kapag sinunog mo, ang tawag na po dyan, carbonized risal. Ito po ay isa ring uri ng soil amendment. Nakakatulong po ang ipa para hindi magkaroon o hindi mabuo yung mga fungus sa lupa. So dahil nga po sa carbon content siya, may mga bakterya o mga insekto na naitataboy natin sa lupa. So ihalo lang po natin. Sir, itong pagkaluto ng ipa na to, may tamang temperature pa o as is na siya? Basta iniwan mo? Ang tamang texture po ay yung inuling na ipa ng palay, hindi yung sinunog. Kaya lang mas marami kasing nabibili yung sinunog, kagaya po nito. Yung mas pino yung pagkakasunog niya. Pero kung makakakuha kayo yung inuling na ipa, ibig sabihin, buo pa rin siya pero kulay itim na siya. Mas maganda pong gamitin yon kasi mas una-una, mas matagal matunaw. Hindi kagaya po nito na talagang sunog na. So parang abo-abo na lang siya. Abo na nga ito. Opo. Kaya lang mahirap po dito, kung halimbawa dito kasi Metro Manila, mahirap makahanap ng ganun eh. Kadalasan ito yung mga nabibili sa market. Wala naman pong problema pagka ganun. Okay, so may ulitin lang po natin, tatlong parte ng lupa, isang parte ng carbonized risal o yung sunog na ipa ng palay, isang parte ng risal, at isang parte ng vermicast. Ang vermicast, ma'am, ito na po yung magiging fertilizer natin. Okay? Pero kung sakaling wala po kayong vermicast, pero sa lugar nyo meron kayong mga animal manure, o yung dumi ng mga hayop, pwede po natin gamitin yun bilang pataba sa halaman. Tandaan lang po natin, kung tayo ay gagamit ng animal manure, yun lang pong mga hayop na kumakain ng damo. Halimbawa po dito, yung kambing, rabbit, baka, kalabaw. Ang gagawin nyo lang po, halimbawa meron kayong bakahan dyan, kunin nyo po yung dumi, dahil nga po siya ay dumi, possible contaminated po siya ng pathogens.
Patuyuin lang po natin hanggang sa maging crunchy. Pwede po nating ihalo sa lupa. O kaya naman, mas maganda, pabulukin nyo muna. Pabulukin nyo ng 1 buwan bago nyo gamitin. Okay din po yun. So, meron po tayo ditong isang parte ng vermicast. Okay, hahaluin lang po natin. Kailangan yung paghalo po natin, yung magandang klase ng paghahalo, pantay po siya. Para kung sakali man na magamit natin punlaan ng buto, masisigurado po natin na lahat ng buto ay tutubo. Dapat pantay yung Dapat po pagkakamix. pantay. Kasi halimbawa, ma'am, hindi mo masyadong nahalo yan. Pag ginamit mo ito, magpupunla ka ng buto, baka doon sa isang part na walang masyadong vermicast o pataba at napunta yung buto, yun yung malilate. So, kailangan mahalo natin mabuti. Para ano din yung nutrition ng lupa natin. Opo. Balance din. Okay, ito na po yung finished product ng version natin ng potting mix. 3111, 3-part soil, isang parte ng risal, isang parte ng carbonized risal, at isang parte ng vermicast. Ideal po itong gamitin kung tayo po ay mag-uumpisa pa lang na magtanim, magpupula tayo ng buto, magpapatubo tayo. Hindi nyo na po kailangang bumili pa ng nakahiwalay na potting mix. Kasi mayroong mga nabibili na seedling starter o seedling soil na ganyan. Ito na rin po yung gagamitin natin. At syempre, kapag ang buto ay tumubo na at dumating na sa panahon na kailangan na natin siyang i-transplant, ito na rin po ulit yung gagamitin nating potting Same mix. Same mix po, kaya mas tipid siya. Okay, ino-note ko lang ma'am kasi ang ginamit natin dito, 3-part soil, isang parte ng carbonized risal, isang parte ng risal, at isang parte ng vermicast. Pero kung sakaling marami kayong vermicast, halimbawa, nagbe-vermicompost kayo, damihan nyo na, gawin nyo ng 3112. Kung mas marami pa talaga, gawin nyo ng 3113. The more na maglalagay ka ng fertilizer ng pataba, the more na magbe-benefits ngayon yung halaman mo, mas mataba siya. Pero kaya tayo naglagay ng 3111 kasi ito po yung matipid. Karamihan po sa atin, lalo na kung ikaw ay nasa urbanized area, bibilihin mo lahat ng mga materialis na to. So, tinantya ko na po ito, dumaan na sa maraming observation kung ano ba yung pinakamatipid. Ito po yung resulta 3111. Opo. Matipid saka applicable dun sa location. Yes, ma'am. Saka kung makikita nyo lang po yung texture niya, napakalambot niya, at saka pinong-pino. Hindi siya titigas kahit na ilagay mo na siya sa isang paso at umiinit man o matuyo, safe na safe po yung halaman natin. Ito mga ilang beses mo siya pwedeng gamitin? Ito po ay isang beses lang. So halimbawa, pag nagtanim ka ng isang gulay at ginamit mo na to, at yung gulay na itinanim mo, na-harvest mo na, natapos niya na yung niya, kukunin mo lang po ulit yung lupa, ilalagay mo sa isang planggana, hahaluan mo po ulit siya ng mga soil amendment at saka fertilizer. Kumbaga parang lupa na lang siya. Kasi yung mga lupa, yung mga nilagay mo dito, siyempre, na nung gulay na una mo tinanim. iko-consume siya ng halaman. So, hindi mo na siya ulit pwedeng gamitin na pagtataniman ulit. Kailangan maghalo ka ulit ng panibago. Okay po. So, ayan, meron na tayong potting mix. Ngayong mayroon na tayong lupa, kailangan natin ng mga paso. Hindi ito isang malaking gastusin. Dahil nakahanap ng paraan si Don Bustamante para makatipid tayo.